Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ayoko na sana talakayin to pero tinalakay ni Atty. Enzo, tinalakay ni Atty. Claire Castro, tinalakay ni Badcaster. Talakayan na rin natin, no? The big story ho ito. PBBM on friendship with VP Sara. I felt deceived. Okay, ganun natin, no? At magbibigay ho tayo ng reaksyon dito. Meanwhile, President Bongbong Marcos admitted his disappointment after Vice President Sara Duterte's statement that they are not friends. Speaking to Philippine media delegation, Marcos admitted that he was a little dismayed by the Vice President's statement. I don't know anymore. Dismayed? Sa Tagalog yata yun, na-dismay Tama ba ako? I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Recall that during last month's budget hearing in the House of Representatives, Duterte said that she and Marcos only had to communicate because they were a tandem during the campaign, but they are not, quote-unquote, friends. She also mentioned that only Marcos she considers a friend is Senator Amy Marcos, whom she has known since 2012. Notably, VP Sara was not appointed by PBBM as the government's caretaker while he was in Vientiane, Laos, attending the ASEAN summit. The president explained that it was only natural to appoint someone else since the vice president is no longer part of the cabinet. She's not part of the administration anymore, but she left the administration. She's not part of the day-to-day running of what we're doing. So it would be unfair to ask her to now to impose that duty on her. It's a very practical reason, actually. That's how I came to that conclusion. If you notice, the membership of the executive committee are all parts of. They're all members of the cabinet. I'll be selling more. Bigyan na tayo reaction dyan. Alam nyo, no? Sino magkakalang magkakaganyan yung dalawa na yan, di ba? Nung kampanya, nakita nyo naman, parang si Guy Empip yan. May pag-ganun-ganun pa sila, di ba? Tapos ngiti-ngiti sila. Masaya-masaya silang dalawa, di ba, mga friend? Sino magkakala niyan? Yung pala, plastic yung isa. Sino sa kanilang dalawa, plastic? Maliwanag naman, di ba? Itong Sara Duterte, spoiled nga ito kay Marcos, sa totoo lang. Di ba? Humingi siya ng budget. Binigay siya 125 million. Inubos niya 11 days. May narinig ba siya kay Marcos? Hindi nga lang niya maipagtanggol yung kanya sarili. Hindi niya maipaliwanag paano niya igaw ang pag-ubos sa 125 million in 11 days. Di ba? Meron pang come to the point na gusto niyang umuwi ng Davao, pinagamit sa kanya yung presidential helicopter yata, di ba? Malacanang. Lahat ho yan hindi ho basta-basta yan. Hindi ho nagawa ni VP Leni Robredo yan, siya ang vice president ni Duterte. Di ba? Anyway, magkaiba silang partido, di ba? Pero kung sa pagkaano sobra, saka nakakita ng vice president na may sarili siyang vice presidential security group at ang kanyang bodyguard ay mahigit 400, mahigit yata. Ang kanyang budget triple nung budget nung VP Leni Robredo. Anong nyo dyan? Tapos yung iba nga, sa totoo lang, maging kaibigan mo lang yung mayor o whatsoever, vice mayor, o meron ka naging kaibigan na nakapwesto sa gobyerno, proud ka na, di ba? Dahil meron kang, kung saka just in case, may malalapitan ka. Eto, presidente, At running mate mo pa, katib mo pa. Ngayon, sa harap na maraming tao, sabi mo, hindi ko yung kaibigan. Di ba? Come to the point, iiwan sa kanya yung bansa, bilang caretaker, pupunta siya ron sa Liwasan Bonifacio, sasama siya ron sa Marcos resign. Lahat na ho ng kawalang yaan Kumbaga ginawa na nito
kay Bongbong eh, di ba? Come to the point, yung First Lady, napuno na. Sinabi niya yung First Lady, di ba? Hindi yan good shot sa akin. Oh. Pinagtanggol pa siya pinagtanggol pa ni Bongbong siya kay First Lady na yung asawa ko kasi, hindi naman politiko yan, ganun ganito. Parang humihingan pa niya ng pasensya doon sa nasabi ni First Lady labang kay Sara Duterte, di ba? Oh. Sa totoo lang mga friend, kung si Marcos sing lupit ni Duterte, baka hindi mo alam kung ano nangyari. BP Leni nga, di ba? Tingnan mo ginawa ni Digong. Wala namang ginagawa sa kanya si Duterte. Si BP Leni, pero tignan mo, di ba? Ni-red tag pa. Di ba mga friend? Ang gusto kasi nito si Sara Duterte, para maging kaibigan niya si Marcos, susunod si Marcos sa lahat ng gustuhin niya. Yun. Wala namang iba eh. Isipin mo, ilang beses na maisog na yan. May narinig ka ba kay Marcos? Maliban na yung nagpe-fentanyl siguro yan. Parang malumanay pa para pagpasensyahan niya si Digong, siguro ano lang yan, yung epekto ng fentanyl. Di ba? Sabi sa kanya. Sabi ni Bongbong, yun lang, narinig ko eh. Nga, friend? Como hindi niya makuha yung lahat ng gustuhin niya, ang gusto kasi ni Sara Duterte, eto sa totoo lang, yung kaaway niya, kaaway mo rin. Yun ang gusto niyang mangyari. Para maging kaibigan mo, si Sara Duterte, kailangan yung kagalit niya, galit ka rin. Wag mong aanhin yung ano niya. Yun talaga siya, di ba? Gaya sinasabi ng tatay niya, ano nga yan, spoiled brat, kung ano gusto, yun ang gusto. Di ba? Mantakin mo. Nagsisisigaw na halos ang taong bayan, napalpak ito sa pagiging DepEd. Pinagtatanggol pa ni Marcos eh. Di ba? Ayaw niyang tanggalin. Maski nagkakapalpak-palpak na yung Department of Education, ayaw niyang tanggalin. Wala raw siya makitang mali. Hanggang sa huli, siguro sa hiya na lang niya sa tao, nag-resign na ito Sara Duterte. And then, ayan na, bumanat na siya ng bumanat. Di ba? Tayo mo, sarili mong kapatid, pinagre-resign mo yung boss ng kapatid mo. Pero hindi siya inaano dahil tinuturing siya kaibigan ni Marcos. Paulit-ulit, para gumalaw ng ganyan si Sara Duterte, bakit? Pinagdadakdakan nila na may utang na loob si Bongbong Marcos sa Duterte. Ba't siya pumayag na siya maging vice? Di pa niya nilabanan. Total, yung tatay niya, aburido ng panahon na filing of candidacy. Di ba? Maingay yung tatay niya. Meron tayong tumatakbong nagko-game. Di ba? Anak ng pero wala naman sinabi. Pinatamaan ng tatay niya yan eh. Di ba? Tapos ano pa? Yung pinatakbo niya alam niyo to nangyayaring ito mga friend. Alam lahat ni Digong to eh, na pwedeng mangyari ito eh. Alam niya. Kaya nga aburido siya eh. Nung filing of candidacy, halos ayaw niyang bumaba sa pwesto eh. Hindi lang niya nakulapong eh, na siya. Hindi niya napalitan yung yung constitution eh. Tinangka niya eh. Di ba? Na wag siyang bumaba sa pwesto. Kaya nga nangyari, pinatakbo niya si Bato. File si Bato, presidente, nag-file, di ba? Nakakita niyo naman eh. Buo na yung team nila nila BP Leni, yung dito sa kabila eh, magulong parang bulbul eh. Mamaya ito. Bato, atras, Bongo, tala, file tayo. Presidente ka, ako vice president. Ganun nangyari. Talagang yung ulo niya umiikot na ayaw niyang ibitiwan ang kapangyarihan Pangulo dahil nagawa niya lahat ng gusto niya. Di ba? Ngayon sumingaw lahat.
Sumingaw lahat. Hindi pa yan lahat. Marami pang sisingaw. Ako sa akin lang. Pabor ako dyan. Huwag na siyang sampahan ng kaso dito sa Pilipinas. Hayaan na lang yung ICC ang dumating. At siguradong darating eh. Kasi kung dito yan, napaka ng impluensya niyan. Sobra. Di ba sinampahan na nga ng kaso ni Franz Castro yan? Ano nangyari? Basura. Yung grave threat na sinampan ni Franz Castro dyan. Basura. Di ba? Ngayon, ang pinag-uusapan, Duterte drug war. Pero hindi pa papunta yung mga grupo ni Duterte. Bato, Bongo, sabit na. Nangumpisal yung Garma. Pero wala pa rin nangyayari. Walang pumupunta. Nangumpisal na rin yung mga testigo na sila Gerwin Espinosa na dating pinag-file nila ginamit nila para madiin si Dilima. Di ba? Nagkabaligtaran na eh. Alam niyo yung Garma? Kung titimbangin mo yung Garma, kung gaano kalapit kay Digong yan, super. Balita nga, naging chipay niya, di ba? Sabi ni Montulfo. Takin mo. Pagka-resign sa military, general agad. General ng anong tawag dito? General ng PCSO, general manager, no? Grabe, no? Mga friend. Nakita ko si Bato kanina, Ito pala si Bato, 4-star general pala ito. Pinakamataas na sa 4-star general. Ito, nung panahong dinidiin, nagsisinungaling daw, nagbibigay ng testimonya si Kerwin Espinosa. This is 7 years ago. Katabi niya si Bato. Kaya nakita ko, apat pala star nito. Pinakamataas yata. Wala namang 5-star general di ba? Meron ba? Batang-bata si Bato. 4-star general. Samantala iba mga PMAer. Hirap na hirap ang makakuha ng isang star. Hirap na hirap ang maging general. Di ba? Si Akop, di yata 4-star general yan Pero general din, di ba? Sabi niya sa akin na may gustong kumausap sa akin na driver bodyguard ni Ma'am Laila de Lima. So tinanong ko si Sir Joby nito, ano ba yung pag-uusapan namin? Sabi sa akin binabasa ho ni Kerwin yung script, no? Ni Sir Joby na kayo na lang ang mag-usap sa driver bodyguard ni Ma'am de Lima. So pagkatapos noon, umano ng 3 oras kasi nag-dive ako nito pagkatapos tumawag ni Sir Joby, proceeding. Nakikita niyo ba yung mali ito Pero 4-star general si Bato. Ito yung si Sonny Trillanes naman nung ini-interpolate si Kerwin Espinosa. 7 years ago na yun ito. Pakinggan mo lang natin sandali. Dun sa testimony mo last time, sinasabi mo, paano mo na-contact si Mr. Dayan? Siya po ang tumawag po sa akin, Your Honor. Paano mo siya na-contact? Nakatanggap lang ako ng tawag na galing sa kanya, Your Honor. So walang nagbigay sa iyo ng number? Walang nagpakilala sa iyo? Meron po, Your Honor. Si Sir Joby Espinido po, Your Honor. Yun ang sinasabi mo, siya ang nag-endorse kay Mr. Dayan. Wala pong sinabi na pangalan, Your Honor. May tatawag lang daw sa akin na... Okay. Chief Inspector Espinido,
Do you confirm that? Good morning, Your Honors. No, Your Honors. No, hindi totoo na ikaw nagpasabi kay Kerwin Espinosa. Hindi to. Mr. Dayan, kilala mo ba si Chief Inspector Espinido? Hindi po, Your Honor. Hindi. Okay, so alam mo, Kerwin, ito lang sasabihin ko sa inyo lahat. Ito yung maganda sinabi ni Senator Trillanes, mga friend. Nagpalit ng administrasyon, magbabago rin yung statement nyo. Huwag nyo kasing iisipin na yung mga nakapwesto ngayon ay habang buhay nakaupo dyan. Okay? Yun lang ang tatandaan mo. Okay, ngayon, sinabi dito na November 2015, kayo Yun yung mabigat doon sinabi ni Senator Trillanes, di ba? Kasi, alam ni Trillanes at this time sa kanilang nang sinasabi nitong si Kerwin Espinosa scripted. Tuloy natin nagkita ni Mr. Dayan tsaka ni Senator De Lima sa Baguio. Ganun ba? Yes po, Your Honor. Yan, sinasabi mo 2014. Yun po kasi tanda ko, sir, na taon. Totoo bang nagkita talaga kayo nito ever? Opo, Your Honor. Okay, 2014, sigurado ka dyan. Yes, sir. Kailan kayo nag-split ni Senator De Lima? Sir, Kailan kayo naghiwalay? 2015 po. Anong buwan? Mga last week of February, sir. Last week of February. After nung February 2015, asan ka na? Nasa Pangasinan na po. Wala ka na ba sa DOJ? Wala na po. Okay, wala ka na. So bakit ka ngayon pagkakatiwalaan kung split na kayo? Okay, wag mo muna sagutin yan. Ngayon punta na tayo dito sa kay Espinido. Ay dito sa Baguio. Yung sa Baguio kay Mr. Ram, Espinosa. So Ram, magsasabi ka ng totoo Nakita mo ba ito si Mr. Dayan? Hindi po, Your Honor. Hindi. Walang na-mention si Kerwin Espinosa tungkol kay Mr. Dayan? Wala po, Your Honor. Wala. Okay. Ikaw, Kerwin, nagkita kayo. Saan kayo nagkita ni Senator De Lima? Sa Burnham Park Sa po, Your Burnham Honor. Park kayo nagkita. Saan kayo kamo nagpalitan ng pera? Sa parking lot po ng Burnham Park, Your Honor. Parking lot ng Burnham Park. Sa loob ng kotse, sa labas ng kotse, saan? Sa loob po ako ng kotse. Tapos Ano yung kotse mo? GL Grandia. Van po, Your Honor. Grandia. So do you confirm that, Mr. Dayan? Ano po yun, sir? Na saan mo nakuha yung pera? Sa Baguio. Sa parking lot po, sir. Saan parking lot? Sa malapit sa Burnham Park po, sir. So, ano doon? Doon sa gilid lang ng daan? Sabihin mo kung ano? Parang nagtabi na lang po yung sasakyan namin, sir. Tapos inabot lang sa yung pera? Yes, Your Honor. Hindi ka na pumasok sa kotse? Hindi na po. Okay. So, ayusin yung script kasi talagang buhol-buhol. Ngayon, ayusin yung script, talagang bulbul. Alam ni Senator Trillanes na-scripted nga yung pagkakadiin kay Laila De Lima di ba? Yun yan. Ang dami nating nagiging topic, mga friend. Masaya ako dito sa YouTube na to, sa totoo lang. No? Balik tayo kay Digong. Kinawa Japan. Alam nyo, gaya na sinasabi ko, matindi advisor ni Bongbong. Palagay ko, Kasi, kung dito mo kakasuhan yan, matagal. At sabihin mong makumbik yan, si Duterte, dito kukulungin ka mo? Di parang ano rin yan. Hospital arrest. Kung si Kibulog ang lakas mambulog. Ang lakas-lakas ng katawan Gusto hospital arrest at saka house arrest Si Duterte pa kaya? Di ba? Pero dadating yung doon siya pupunta sa dahig.
Hindi malayo yan, mga pre. Bakit? Hindi niya na... Tinapon na nila todo si Bongbong eh. Na talagang wala silang ano dyan eh. Na talagang kailanman eh hindi nila tinuring na kaibigan yan. Maski na talagang sila eh, itinuring na kaibigan talaga ni Bongbong Marcos. Bakit ko nasabi? Eh, yun na sinasabi ni Bongbong, di ba? Hindi ko nahahabulin kung ano man ang nangyaring hindi maganda ng panahon ng nakalipas na administrasyon. Ganong katibay, sinabi niya yan sa nag-i-interview sa kanya. Wala akong kinalaman doon. Wala akong pakialam doon. Yun ang sabi niya. Dapat hindi ganon dahil ikaw ang presidente. Talagang dapat habulin mo yun. Bilyon-bilyon yung ano di ba? Pero wala. Kumo kaibigan ko kayo. Hindi ko napakikialaman. Tungkol naman sa ICC. Hindi kami makiki-operate dyan. Wala silang jurisdiction dito. Hindi nila ibibigay si Duterte. Di ba, Boying? Pahuhuli pa nga raw ni Boying yung pag pumunta rito eh. Pa-aresto. Ganong katigas ang pagkikipagkaibigan ni Bongbong sa Duterte. Pero yung Duterte pala, plastic. Pinakikitaan na. Dito na lumalabas mga friend, di ba? Oy, mag-ano tayo mga friend na meron hong isang malaking kanina pinanood ko si Atty. Libayan eh. Ang binibiran niya si Boom Tarat-Tarat. Dahil inaasahan ni Atty. Libayan nang dahil sa rami na syunga nabubutante mananalo itong si Boom Tarat-Tarat. Yan ngayon ang ating magiging mga ka-warriors. Yan ang ating magiging sukatan itong parating na 2025 election. Kung talagang namumutaktak pa sa tanga na butante itong bansang Pilipinas. Magkulab na po tayo mga friend. Tawa ko ng tawa kay Atty. Libayan kanina, pinapanood ko eh. Oo, totoo. Yung topic niya, ito si Boom Tarat-Tarat. David Ali Mendoza, shout out Hi po, Karox. Good afternoon po. Ano daw po yun? Nananaginip daw po si Bastido Tae. Sana po, wag na siyang magising. At saka hindi na po makakabalik ang mga Dutae sa pumumuno sa bansa natin. Malaka lang po, siguro, ang amats ng tinira ni Baste. Kaya kung ano-ano pumapasok sa isip niya. Pwede. Sabi ko eh. David Allen Mendoza ulit to. Karox, kahit na po anong tanggi ni Dutae, Bato at Bongo, gago, wala na po maniniwala sa kanila kahit dyan kay Salsal Panelo na wala namang naipanalo na kaso. AJ Reyes, shout out Malabo na yan, makabalik, mga Duterte. Ni sa panaginip, alam ng tao yan, wala nang naniniwala sa kanila kahit mga taga Davao. Alam na nila duwag yang mga Duterte kay General Torre, hindi sila nagpakita. Alam na na takot hanggang salita lang yang mga yang pag alam nila, pumalag hindi nakikibuyan. Alam nila pumalag yung palang kita mo na sa Davao pa yun. Sa Davao pa yun hindi nila pinuntahan si General Torre. Sana totoo yan AJ. Pero malamang totoo. Yan pa isang sukatan dyan. Yung sabi ko, diba? Pag nanalo si Digong dyan, ang Duterte dyan, at hindi pa rin natanggal yan, sila pa rin ang hari dyan, palitan na yung Davao. Gawin na lang Digong City. Okay, Duterte City. Yeah, okay na. Librado na Dobigo, shout out. Bel Sunday, madaling araw, Karox, and to all supporters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Correct ka, Karox. Walang gagawing mabuti yung mga Duterte ng family, tatay at mga anak. Totoo, gagawin yan. Manlimas. Al Olalia, shout out. Ang panaginip ni Baste at ang mga Duterte
at mga DDS ay mananatiling panaginip na lang. Huwag sanang mangyari kay BBM. Wala sanang mangyari kay BBM. Good day, Sir Rox at sa mga Warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Totoo. Kalat ni, shout out ha. Ito. Solid 2025. Mentore, shout out ha. Hindi lang masalita si BBM, pero sigurado may plano na yan kay Digong. Yun yung sabi ko, di ba? At kung ang plano kung talagang magaling si BBM, sa dahig niya yan ipadadala yung mga alipores na yan na istorbo rito. Diba? Simpleng-simple naman ang gagawin, mga boss, di ba? Makikikooperate lang sa ICC. Tapos ang problema ni BBM. Hindi pa tayo ha. Dolores Rumbines, welcome to the club. Para hindi makabalik ang pamilyang baliw, una ibigay si Duterte sa ICC. At pag nag-majority ang nanalo sa Senado, patalsikin si Sara para hindi makatakbo uli. Oo, di ba? Okay, galing ni Dolores ha. Welcome to the club ha. Jerry De La Rosa, shout out. Welcome to the club, Jerry. Tanggal ang yabang niyan, ICC lang ang katapat niyan. Kung bakit kasi ayaw pa ni BBM papasukin ng ICC. Palagi ko, papapasukin na, Jerry. Ha? Joel Kiano, shout out. Kaya Karox, kailangan ng dumating ang ICC para tapos ang kwento. O, yun nga, di ba? At malay mo sa AXS Florence ba? Doon nakakulong si si El Chapo. Napakabigat ng kulungan doon. Claudio Lailon. Si El Chapo ang kaso droga rin di ba? Droga rin ha. Ito mabigat din tong kay Duterte. Crimes against humanity di ba? Daming pinapatay nito, Sus Mariosep. At aminado siya, aminado siya. Naka-video na kayong mga pulis na mapatay kayo dyan, sagot ko kayo. Tignan mo yung nangyari kaya si Marcos, Marvin Marcos. Oo, di ba? Ang galing ng Atty. Claire Castro, himay na himay. Talagang hinimay niya kung paano peritutuksyonan ni Duterte, si Marvin Marcos. Absuelto, hindi pa natanggal sa pwesto. Hanggang ngayon, nakapwesto pa yung pumatay kay Rolando Espinosa ng pating. Claudio Lailon, welcome to the club. Kung matakot kayo kay Duterte, wala nang mangyayari sa atin, sabi ni Claudio. Totoo yan. Palagi ko, tapos na yan. Kalat ni ulit. Good evening, Kasani. Hambalusin mo sila ng gusto, Kasani. Nang wala silang mananaginip. Hala, tira. God bless your family. God bless, Kalat ni Rolando Resco, shout out. Dapat si Panelo sampahan din ng kaso patungkol sa pagkasangkot niya kay BP Robredo sa pag-red tag, di ba? Butiking tukmol, baka sakali merong maglakas loob na kasuhan ka, enabler ni Dutae. Pwe, mga galit si Rolando Resco. Hoy, yung mag-asawang Harry Roque, parehas ng may arrest warrant yata. Oo. Yung nga lang nakatakot. Kaya kayo, mabait kayo Yung salbahe. Pag gumalaw ang kamay ng Panginoon. Tapos, maski na anong yaman mo. Sa totoo lang, pag diniinan na talaga ng gobyerno to, nasa likop na ito si Digong, pati ang kingdom na yan. Paano tumayo yan? Baliw ang nagtayo niyan. Sige nga. At saan kinuha? Pag inimbestigahan lahat yan, naku. Tatayo siguro balahibo nung mag-iimbestiga dyan. Pag sinaliksik yung kaloob-looban yan, tignan mo. Prayer Mountain, Glory Mountain, ang po dyan. Jose Maria College po dyan. Kaya bang itayo ni Kibulog yan? Puta. Sabi nga niya, Secretary ni Senador Trillanes, diyan nilagay ni Digong ang lahat ng ninakaw niyang salapi
magmula nung siya ay mayor. Yun, medyo maniniwala tayo doon, di ba? Pero sabihin mo, kinuha lang sa abuloy at paulit-ulit, ha? Hindi ako pwedeng maniwala na si Duterte ay pinaniniwalaan yung mga sinasabi niya, Siki Baliw. Na siya ang appointed son. Putik yan. Elizabeth Iscari, oh. Good evening, Sir Rox. Ibang klase talaga ang pananakot nitong anak ni Digong. Baka nga lahat bumaligtad sa kanila, malamang ipatitira nito. Totoo yan. At lalabas uli ang DDS na yan. At yan mismo ang kinatatakutan mismo ng mga nasa gobyerno, lalo na ang mga nakaupo ngayon. Diba, Sir Rox? Totoo. At napakadelikado ng mga naglalabas ng mga baho, nag-iimbestiga dito. Lalo na sa Quadcom. Ayan, totoo yan, Elizabeth, ha? Elizabeth ulit, basta ako, Sir Rox, dapat lang talagang pumayag si BBM na hayaan na niyang pumasok ang ICC dito. At ito lang ang alam kong solusyon para mawala na yung mga Duterte dito sa ating bansa. Tama ba? Sobra na. Tama na, sobra na. Totoo yan, Elizabeth. Paulit-ulit ako. Pag hindi binigay ni Bongbong niya si Digong sa ICC, tabla na tayo. Titigil na ako dito sa pagbablog nito tungkol sa politika. Magniwala kayo. Federico Mandak, shout out. Pag nakabalik yung mga Duterte na yan, at yan ang banta ni Baste, nahahawakan yung Department of National Defense, wag naman sana. Sigurado sobrang gulo ng Pilipinas na yan. Watak-watak mga Pinoy. At yan ang sasamantalahin ng China sa masamang balak nila. Tagilid talaga ang Pilipinas pag si Inday ang naging Pangulo. Totoo yan, Federico. Anong tagilid? Taob. Alberto Olaer, shout out. Karaoke, ang kanta ni Ruina Garma, It's a Crying Time Again. My Love Sweetheart, knock 3 times. Kerwin Espinosa. Si Bato de la Rosa, para magising sa kulungan, karaoke. Ang team song ni Bato, ang laman ng ulo, maybe this year, maybe next year, maybe never, me free, in the Hague ICC jail, in Netherlands, Europe, karaoke. Yung in-upload kong video sa messenger mo, pinanood mo ba, karaoke? Oo naman. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out my friend. Eman Escalona, shout out, ha. Sabi ni Tia Deli. Impong Basyang, Team Tia Deli po, bumabalandra at bumabati po ng may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Tayo po muling makikibanat at makikisali sa usapang barangay Rocky Avenue. Meron lang po akong tanong sa subject mo today, Sir Rox. Ano po ba tinira niyan? Pang-kontra bulate? O parang nasobrahan po yata sa ininom na kape. Kaya nananaginip po yata ng nakadilat. Ano po? Sir, kulaoy. Parang tingin ko sa iyo dapat ka na pong mahimasmasan at magising ka na po sa nandudumilat na katotohanan. Tapos na po ang piyesta at yung maniligayang araw at party-party sa mga taga Durian City. Ano po, sa palagay mo, sir? Ano to? Taob na po yung bangka, sir. Lahat po ng sakay nagsibaligtara na rin. Parang dadalawa na lang po yata yung nakakapit at sisinghap-singhap na rin. Si 4-star, Instant General, at si Bungot na sip-sip to the max ang pagkapit sa kanilang Panginoon. Pero ang mga nagaganap po ngayon na marami pong mahuhusay na singer na biglang magic na sulputan, parang yung dalawang pamato na natitira. Grabing dinadaga na po ang dibdib sa ganap ngayon. Nagsingawan pong lahat ang baho na matagal ninyong pinagtakpan. At it's payback time, mga sir kulaoy. Yung pamatong Joker, di na po pinapatos ngayon, sir. Tapos sasamahan mo pa ng pagbabanta, sa palagay mo, kaya sir, may kumagat pa. Kaya
Kaya sa pag-inom mo, kaya sa painom mong bulate, nanang ko po, Loleng, pag ang tropang bulagta at palaging pananakot isang bala ka lang galing sa confidential fund. Sir, di ko iintindihin sakit ng tuhod sa rayuma. Talaga pong ako mamumundok na. Kasama ni na Barok at Gundina. Walang Diyo na wala stick pa. Talaga pag ang ampaw natigasin ng durian nakalusot pa. Totoo yan. Sa grabing patayan, lublob sa utang at puro pambabalahura ang ginawang uto-uto at bugok ang mga Pilipino. Totoo yan. At palulusutin pa kayo ulit. Sir Rox, impong ba siyang signing off muna? Parang bumabaligtad po sikmura ko sa mga paninindak ng taga-asik ng lagim. Hanggang bukas po ulit, Sir Rox. Mga kawaryos, inyo pong lahat ay tunay pong magmamahal. Ito pong aswot na makulit niyong Tia Deli. Hindi po bibitaw, hindi po natin sila tatantanan. God bless po, Sir Rox. Ingat po palagi at mabuhay po ang may tapang na ngayon at nagsisilabas para gibain ang kuta ng pinaka-tamulmul at pinakahayop sa balat ng lupa. Pagpalain at gabayan po nawa tayong lahat ng dakilang Panginoon. Amen. Ay, Tia Delica. Johnny Bigod, shout out Gandang gabi ka, Roque. Hindi na dapat talaga makabalik sa pwesto itong mga Duterte. Dapat siguraduhin ni PBBM na hindi na makapagdadaya uli itong si Digong, kundi kawawa talaga ang taong bayan. Totoo yan, Johnny Bigod. Marilo Pabianak, shout out Good night po tayo sa mga kawaryos. Ang mas maganda pa po na gawin ni Garma, support niya ng matibay na evidence ng madiin ng mga nagmamagaling ng mga taga Davao. Dapat nga po nabigyan ng extra protection para sa buhay niya at pamilya niya. Unti-unti na pong sumisilay na may ngiti ang araw. Totoo yan, At sa mga kasamahang dinanas ng ating bayan, Lord, nawa po huwag na maulit ang karumaldumal na nangyari sa gagawan ng mga masamang budhi na sumira sa ating bansa. Amen. Totoo yan, Chupista Bunaaw, shout out Good morning, kuya. Samahan mo po sa buhay at sa mga kawaryos. Aba, nasupalpal ni Kong Abante si Garma na lagi daw sinasabi ni Garma na bawal daw magsugal. Na halip nagsugal ay magdasal na lang taong ang Kong Abante. Bawal pala magsugal. Bakit ka nag-PCSO ngayon, Garma? Ano nga nangyari? Pero di pa huli ang lahat. Kumanta ka na rin lang, itodo mo na at baka sakaling gumaan ang kaso mo, Garma. Alam mo na nahabag ako sa mga nagsalita sa Quadcom, yung mga nabiktima ng EJK sa pamamagitan mo ay nawa makamit na nila ang hustisya. Ito. J Shop, shout out. Hello, Sir Rox. Di ba yan ang lagi kong sinasabi na hindi papayag si First Lady Lisa na makabalik ang mga dudes sa Malacanang dahil 100% tigok ang lahat ng kumalaban sa kanila. Lahat ng kayamanan ng mga Marcos ni singkong duling walang maiiwan sa kanilang bangko at kulong pa ang habang buhay dahil magiging habang buhay na ang mga dudes sa Malacanang. Kaya believe me, Sir Rox, hindi makakapayag ang mga Marcoses sa mangyayaring yan. Sinabi mo pa. Ako rin, alam ko rin. Shout out, Michael Edwin, my friend. 3J Shop ulit At ano naman ang effective na solusyon para hindi makabalik sa Malacanang si Dutz? Walang iba kundi ICC. Akala lang natin nung una na papetex-petex lang si BBM at ayaw ko nung makialam sa ICC, pero kabaligtaran ang plano niyan. Di ba sabi ko, sinong matinong tao na nasa kutsyon ka na babalik ka pa sa pusali? Aber,
Yun nagkastila na naman. Uy, nakita kita sa ano kanina. Yung sa Facebook mo. Oh. Nandun ka doon sa... Alam mo yung pinuntahan mo kanina parang bundok. Akin yun. Hindi ko palang napapadevelop ha. 3J Shop ka. Xerox, ang lakas sa tiwala ni Basti sa sarili. Gusto daw niyang maging Secretary of National Defense. Kao naman! Huwag mo nang iniisip yun. Masyadong malakas lang hinatira nitong tao na to. Sa bagay, kung mangangarap ka nga naman, lubos-lubusin mo na. Total, libre naman ang mangarap. Kaya nga, mangarap ka rin lang Bobo rin Hindi niya nilubos-lubos. Dapat nangarap ka na rin lang Basti. Presidente ka na, ganun. Tangina na kayo. TJ po dito. Pero sa Rox, sa 2025, tiyak na tiyak, harap-harapan at garapalan ng dayaan sa eleksyon. At sigurado namang alam niyan ni BBBM. Siya pa ba? Lumaki siya sa kalakaran, dayaan. So, may pang-counter yan sa dayaan. Alam mo, Xerox, kahit mali, ganito lang yan. Tiyak naman ang dayaan gagawin ng Dutch at China sa 2025. Kaya para sa akin, mas okay na kausapin ni Epelisa ang Smartmatic. Hindi naman Smartmatic Miro na ang gamit. Miro. Wala na Smartmatic. Pinaganda ko lang ang salita pero totoo dyan. Kesa naman makabalik ang halimaw sa palasyo. Wala na Smartmatic. Miro. Made in Korea. South Korea yung gamit. Oo. PJ Shop ulit Kumbaga kamot may by hook or by crook, BBM must stop all means Dutch to rise again in power. It would be a disaster to all Filipinos regardless mayaman o mahirap o innocent or hindi. We must stop Duterte. Napakasimple naman yan Pagdating arrest warrant ng di bigay. Simple, di ba? Hindi naman siya pwede pumalag. Nandyan si Torre. Binibigyan kita ng ultimatum. Hindi kung lumabas ka riyan. Di ba? Sa ngayon, pinapakitaan pa rin na nilirespeto pa nila. Pero iba na pag nandyan ng International Criminal Court. Na warrant of arrest. Iba na yan. Alam ko, yan ang mangyayari dyan. Kala mo, ikaw lang may alam, 3J Shop ka. 3J Shop ulit. Sir Rox, ang Diyos talaga ang siyang gumagawa ng paraan para hindi na maulit ang ginawa ni Duterte sa Pinas. Totoo yan. Kaya kailangan talaga natin ang matinding dasal. Dasal, Sir Rox, di ba? 3J Shop ulit Tawa-tawa. Tingnan mo naman, Sir Rox. Gumagalaw si Lord para sa atin. Tingnan mo si Bato at Bongo, pati sila Leonardo, ayan, implicated na talaga. Nawa, Sir Rox, ICC is soon here. Totoo. 3J Shop ulit Ito pa ang miracle ni Lord. Si Guo Huaping, hindi na nakakandidato sa pagka-mayor. Si Gibbs, partido ba siya? Partido yata ng mga baliw yung ni Kibuloy, di ba? Walang kumatanggap na partido Ay, mission accomplished mga boss. Gambukas pumuli. Sana nasiyahan kayo sa topic natin sa ating kwentuhan at sa ating collab ngayong gabi, no? Ay nako. Tibay, no? Kaakala niyan, di ba? Damahin ninyo ang galaw ng Diyos. Kibulog na mga inabot mo Pero mga kayo, ilak-kulong niyo sa City Jail si Kibaliw. Hanggang ngayon nakadya pa yata sa krami yan. Ba't hindi ano ba meron dyan God bless mga boss. Ulit-ulit, pag may problema, tumingin tayo sa mas may problema sa atin. Tapos ang problema. Magandang gabi po.